Hinigpitan ni Trump ang seguridad bago ang World Cup at nagpanik ang kaliwa dahil naging laban ng batas at kaguluhan ng seguridad ng pinakamalaking sporting event sa mundo. Noong ika-3 ng Hunyo, 2026 ilang araw bago magsimula ang laro sa Estados Unidos, Canada at Mexico, inilagay ang Departamento ng Homeland Security sa sentro ng isang mahigpit na pagdinig sa Senado ng Amerika. Pinilit ng mga senador na demokratiko si Mark Wayne Mullen, pinuno ng ahensya, tungkol sa papel ng ICE sa mga stadium. Layunin nilang ibenta sa mundo ang imahe ng kapalpakan bago magsimula ang laro, pero ibang nangyari. Gusto ni Trump na ligtas ang stadium, kontrolado ang paliparan, bantay ang hangganan at walang mapagtaguan ng kriminal. Ano ang itinatago ng kaliwa? Bakit natatakot sila sa ICE? Bakit nila sinusubukang gawing iskandalo ang seguridad? Ikukwento ko sa iyo lahat ng yan. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Naganap ang pagdinig sa Washington tungkol sa budget, imigrasyon at seguridad. Dumating ang mga demokratiko para atakihin si Mullen at igiit na ang ICE sa World Cup ay makakatakot sa dayuhang bisita at makakasira sa torneo. Itinuturing ng Administrasyong Trump ang World Cup bilang pambansang operasyon, hindi isang pagdiriwang na walang sapat na seguridad. Magsisimula ang event sa Hunyo 11, 2026. Gaganapin ang mga laro sa 16 na lungsod sa Hilagang Amerika. 11 dito ay nasa Amerika. Ibig sabihin puno ang paliparan, siksika ng hotel, may international na delegasyon, mga taga-suporta, protesta, at posibilidad na samantalahin ng organisadong krimen ang kaguluhan. Sinabi ni Mullen sa CBS na magiging parte ang ICE ng seguridad sa World Cup. Ngunit hindi sila nandoon para magsagawa ng maramihang pag-aresto. Simple lang ang kanyang pahayag. Hindi tatalikuran ng ahensya ang pagpapatupad ng batas kahit may stadium at internasyonal na kamera. Kung may kriminal, pandaraya, trafficking o banta, laging may pahintulot ang mga ahente na kumilos. Ginamit ng kaliwa ang linyang ito bilang pananakot sa mga taga-suporta. Kung may makitang ahente na banta sa daan papunta sa laro, dapat ba siyang kumilos o magwalang bahala para hindi maisturbo ang aktivista? Naging arena ang Senado habang sinusubukan ng lungsod at santuaryo na bawasan ang pakikipagtulungan sa mga federal na awtoridad ng imigrasyon. Nagbanta ng matindi ang Trump administration. Kapag hinarang ng lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng batas, maaaring pag-usapan ang pagproseso ng international na flight sa mga lugar na iyon. Tinawag ito ng kaliwa na kaguluhan. Pero ang lohika ni Trump ay institusyonal na presyon. Hindi pwedeng gustuhin ng lungsod ang benepisyo ng internasyonal na daloy, turismo, pera at federal na estruktura, pero hadlangan ng pambansang awtoridad sa hangganan at imigrasyon. Tumindi ang tensyon dahil binigyan ng Los Angeles ng garantiya na walang sibilyang inspeksyon sa imigrasyon sa mga laro at kaganapan ng Kopa. Ginamit ang impormasyong ito para pakalmahin ang publiko. Inamin ng mga awtoridad na may federal pa rin presensya sa seguridad at maari magbago ang sitwasyon. May mga laro rin ng Iran sa Los Angeles kung saan maraming Iranian at posibleng may protesta. Ibig sabihin walang World Cup na napoprotektahan lang ng mabuting hangarin. May operasyon ng seguridad na may konkretong pangnanib at alam ni Trump na anumang pagkakamali ay magagamit laban sa Estados Unidos. Diyan bumabaliktad ang laro kay Trump. Ang seguridad ay hindi paligsahan ng kasikatan. Ang seguridad ay ang pagpigil na lumitaw ang problema kapag huli na ang lahat. Sinubukan ng kaliwa na iugnay ang World Cup sa ibang krisis para palabasing wala sa kontrol ang gobyerno. Binanggit nila ang mga protesta, sunog, sentro ng detensyon, kaso ng mga imigrante, pahayag ng Departamento ng Panloob na Seguridad at desisyon ng korte. Layunin ay makuha kay Mullen ang pahayag na magmukhang pagsuway. Sumagot siya na ipatutupad niya ang batas at ipagtatanggol ang konstitusyon. Nakakainis ito para sa mga demokrata dahil nais nilang pigilan ng mga mababang hukuman, alkalde at gobernador ng sanctuary cities ang pambansang pulisya. Naging international ang krisis dahil sa pressure sa FIFA. Sinusuporta ng Federasyon ng Noruega ang reklamo sa etika laban kay Gianni Infantino dahil sa paggawad ng gantimpala ng kapayapaan kay Donald Trump sa bunutan ng World Cup. Ang argumento ay nilabag ng FIFA ang pagiging neutral sa politika. Ipinapakita ng kilos na ito na naging laban na ang World Cup kay Trump kahit bago magsimula ang laro. Kapag kinikilala si Trump, nagrereklamo sila sa pagiging politikal.
Kapag pinapalakas ng gobyernong Amerikano ang seguridad, nagrereklamo sila ng pananakot. Kapag sumasali ang ahente ng federal sa plano, nagrereklamo sila ng takot. Hindi football ang sukatan, kundi ang mapahina si Trump sa buong mundo. Ang World Cup noong 1974 sa Estados Unidos nangyari sa ibang pandaydigang kapaligiran bago ang mga pag-atake noong Setyembre 11, bago ang murang mga drone at bago ang digmaang digital. Ibang World Cup ng 2026. Mas malaki ito, mas kalat, mas mahal at mas lantad. Ang malalaking kaganapang pampalakasan ay hindi na lang basta seremonya at palabas sa telebisyon. Naging operasyon ito ng seguridad, intelihensya, kontrol ng daloy, pagsusuri ng dokumento, depensa kontra drone at koordinasyon ng pambansang pamahalaan, estado at lungsod. Naintindihan na ito ng ibang bansa. Pinalakas ng Alemanya ang kontrol sa hangganan noong Eurocopa 2024. At umasa sila sa Frontex para sa pagsuri at pagtuklas ng pandaraya sa mga dokumento. Nag-deploy ang Pransya ng 10,000 pulis at sundalo para protektahan ang Paris Games gamit ang mga harang at mahigpit na kontrol sa pagpasok. Naganda ang katay ng buong estruktura, pagsasanay at plano para sa World Cup. 2022, ang ganitong gawain ay tinatawag nilang paghahanda. Kapag si Trump ang gumagawa, tinatawag ito ng kaliwa na banta. Hindi rin niya pinapanggap na perpekto ang World Cup. Tinuturing niya ang torneo bilang pagpapakita ng Estados Unidos at pagsubok ng soberanya. Gusto ni Trump ipakita na ang pagtanggap sa mundo ay hindi nangangahulugang pagbitiw sa kontrol. Ang gobyerno ay inuuna ang seguridad habang ang kaliwa naman ay ibinibenta ang disiplina bilang takot. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Tingnan ang mga news link sa video description. I-like ang video, mag-subscribe at basahin ang mga komento para maging bahagi ng komunidad ni Milson Alves.